Hello, hello. Good morning. Yes, matagal po tayong hindi nakapag-live at ngayon lang po ulit dahil busy-busy po ang inyong lingkod at ngayon po ay magbibigay ulit tayo ng isang magandang mensahe na magbibigay po sa atin ng kaunawaan at sa ikalalago ng ating pananampalataya ukol po sa kaligtasan. Ang importante po kasi pag-uusapan yung kaligtasan hindi yung ating pamumuhay dito sa mundo. Yung iba, ang pinagsisikay nila, yung ibang mga Kristiyano, humihingi sila ng blessing pero dito sa lupa. Yung kanilang pamumuhay dito sa lupa, ang ating ipagsikay ay ika nga, sabi sa aklat ng salita ng Diyos, yung sa langit. I-prepare natin yung ating sarili doon sa langit. Yun ang ating pupuntahan Huwag tayong maggugugol ng panahon para dito sa lupa. Sapat na yung tayo kumain ng 3 araw, tayo ay nakatira sa isang bahay na hindi tumutulo, hindi tayo nababasa. Sapat na po yun. Huwag tayong hihingi ng any kind of luxury material para mabuhay tayo ng maalwan dito sa daigdig na ito, sa planeta ito dahil lilisanin natin ito tayo, mga sojourner lang dito. Mga sojourner lang tayo, para lang tayo nagbabakasyon dito sa lupa. Magaling kung tumagal ka ng 100 years. Yung 100 years na yan, saglit lang yan kung ikukumpara mo dun sa buhay natin sa kabilang buhay. At nalulungkot po ako dahil noong ako'y nag-open ng ganitong programa, maraming nagbubukas kahit sa ibang bansa, yung mga kaibigan ko nagbubukas sila pero habang tumatagal, tinatamad sila. Bumabalik sila doon sa dati nilang pagkakaunawa, doon sa relihiyon na kanilang tinitindigan. Mga traditional religion, yung mga denominational religion na hindi po yan ang makakapagligtas sa inyo. Sa realidad pong buhay, ang pagliligtas po ng Panginoon ay detalyado at dapat alamin yung mabuti habang tayo nabubuhay pa dito sa lupa dahil one chance lang na mabuhay tayo dito sa lupa, hindi tayo bibigyan ng second chance. One chance lang. Pagkatapos nun, wala na, hahatulan ka na kung saan ka pupunta. Sa ayaw at sa gusto nyo, meron tayong pupuntahan. Langit at saka impyerno. Yun nga, yung katulad ng sinabi ko sa inyo kanina na ako'y nalulungkot dahil umuunti na yung mga nagbubukas nanonood ng ganito na hindi ninyo alam na napakalaki po ng kagnayan nito dito sa inyong buhay dahil ito po yung mga salitang ganito, ito yung makakapagligtas sa inyo. Alam nyo ba si Noah? Si Noah ay 120 years habang ginagawa niya yung boat, yung bangka na kanilang pagsasakyan. 120 years na kasabay noon siya'y nangangaral sa mga tao pero wala. Hindi siya pinapansin ng mga tao. Maraming tinatawanan siya, nililibak siya na bakit daw magkakameron ng ganung baha. Pero siyang may kausap sa Panginoon kaya nakaready siya. Nung dumating ang baha, wala, nangalunod. Sino lang ang naligtas? Yung mga anak lang niya at mga manugang niya ang naligtas. Ganun din sa ating panahon ngayon, hindi natin alam kung hanggang kailan itong period natin na ito, itong tinatawag na dispensation of grace kung hanggang kailan. Kasi ang susunod po dito ay, tribulation na susunod dito, paghihirap. Those who deny the gospel of our Lord Jesus Christ, our risen and ascended Lord Jesus Christ revealed to Paul, lahat po na magdi-deny dito, they will left behind. Sila po yung magdurusa sa 7 years tribulation. Gusto nyo bang sapitin yung 7 years tribulation na saksakan ng hirap? Alam nyo ba, ito yung gustong-gusto ni Satan Ito yung gustong-gusto ni Satan na blind kayo. Tingnan, babasahin ko yung isinulat ni Pablo. Ito yung revelation ng our risen and ascended Lord Jesus Christ kay Pablo. Alam nyo ba, ito yung ginagawa ni Satan. Sabi dito sa banal na aklat, dito sa 2 Corinthians 4:4, sa kanilang kalagayan, binulag ng Diyos ng sanlibutan ito. Sino ang Diyos ng sanlibutan ito?
ang pag-iisip ng mga hindi mananampalataya. Ibig sabihin nito, yung hindi mananampalataya doon sa gospel ng our Lord Jesus Christ na inireveal kay Paul. Yung hindi mag-i-embrace, yung hindi makikinig at yung hindi titindig dito, ang sabi dito ay binubulag ng Diyos ng sanlibutan ito ang kanilang mga pag-iisip upang huwag nilang makita ang liwanag ng ebanghelyo ng kaluwalhatian ni Kristo na siyang larawan ng Diyos. Yan po ang mangyayari. So, mga kapatid, ang ating topic ngayon ay you are destined. You are destined for salvation through faith in Christ. So, atin pong pakinggan ito simula hanggang katapusan para magkameron po tayo ng kaunawaan. Ano ba yung mga predestinang? Ibig sabihin po ng destin, ng predestination, predestinated, yun po yung ibig sabihin ni itinadhana. Itinadhana ka sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Yan po ang ibig sabihin niya. Ano po? Sige po, magsimula na po tayo. Yan po, you are destined for salvation through faith in Christ Jesus. Yan po, yung basahin mabuti. Itinadhana ka sa kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya mo kay Kristo. Alam niyo po, itong salitang predestination sa Biblia ay exclusively na makikita niyo po sa Pauline Epistles. Ito po yung mga verses, yan Romans 8:20 to 29 at saka Ephesians 1:5 at saka Ephesians 1:11. Diyan po, exclusive lang po yan. Diyan lang po natin makikita. Hanapin nyo na sa buong Biblia, diyan lang po. Kaya po ang ating pinag-uusapan ay yung pong ebanghelyo ng ating Panginoon na inireveal kay Pablo. Hindi po ito si Pablo mismo ang nag-isip nito. Ito po galing sa Diyos. Mismo ang Panginoong Jesucristo po ang nagbigay sa kanya nito. Man to man sila. Dinala po si Pablo sa langit. Tapos ibinalik ulit sa lupa. Doon siya kinausap. Yan po. So, basahin na po natin. Tapos saka tayo manalangin. Ano po? Yan. Basahin natin. Basahin mo sa English. Babasahin mo sa Tagalog. Palibhasa itinalaga tayo noon pa man tungkol sa pagkukupkup ng mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo sa kanyang sarili ayon sa mabuting kaluguran ng kaniyang kalooban, na sa kaniya naman ay nagkamit tayo ng mana na itinalaga ng una pa ayon sa layunin niyong gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa pasya ng kanyang sariling kalooban, sapagkat yaong mga una pa niyang nakilala ay itinalaga rin niya ng una na maging kawangis ng kaniyang anak upang siya ay maging panganay sa maraming magkakapatid. Bukod dito'y ang mga itinalaga niya ay tinawag din niya, at ang mga tinawag niya ay inaring ganap din niya, at ang mga inaring ganap niya ay niluwalhati rin niya. So tayo po'y manalangin, ano po? O amang Diyos, humihingi po kami sa inyo ng katalinuhan. Yes, Lord God,
at ipagkaloob niyo po sa amin ang kahulugan nito para po sa ikalalago ng aming pananampalataya ukol po sa kaligtasan. Buksan niyo po ang aming puso at isipan, O Lord God. Tinataas ko po lahat ng manunood ng video na ito. Lord God, i-bless niyo po sila. Pagkalooban niyo po sila ng karunungan. Yes, Lord God, at ingatan niyo rin po sila, Panginoon. Yes, Lord God, at kung ano po yung sinimulan niyo sa kanila, para sa kanilang kaligtasan, inyo rin pong tatapusin, O Lord God. Salamat po sa araw na ito. Salamat po sa buhay. Salamat po sa lahat ng biyaya na pinagkakaloob niyo po sa amin. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Yan po. Yan. Yan po. Hindi pa pala tayo tapos dito. Ito pong sinabi ko kanina, yung pong ating pananampalataya, ano po. At saka yun po tayo itinalaga, tayo po predestinated. Kung kayo po ay nasa tamang doktrina, at kung kayo po ay nakikinig at inyo pong pinanghahawakan ang lahat ng sinabi, ng inireveal ng ating risen and ascended Lord Jesus Christ kay Apostol Pablo, makakasigurado po kayo na kayo po ay predestinated. Kung panghahawakan nyo po yun at inyo pong ipamumuhay, at kung inyo pong papalaguin yung inyong pananampalataya sa ating Panginoon sa Kristo. Ano po, alam niyo po ito ay teka ha, sandali po at tayo medyo nalilito. Yeah. Yan po. Ito po yung tinatawag na imahe ni Kristo yan po, imahe ni Kristo at saka yung pong imahe ni Adam. Image of Adam and image of Christ. Ano po? Tingnan niyo po mabuti kung ano po ang pagkakaiba ng image of Christ at saka yung image of Adam. Yan po. Yan. Pwede itong sabihin at aminin ng lahat ng Kristiyano, ang pagkakaiba lang, pwede itong sabihin ng kahit na ano pang denomination, ng kahit na yung ating traditional religion. Alam niyo na ibig ko sabihin kung ano yung old traditional religion. Ito po yung majority na kumbaga grupo ng mga reliyosong tao dito sa ating bansa. Sa ating bansa ang ating pinag-uusapan na hindi, siguro sama na rin natin yung buong mundo sapagkat laganap din naman itong traditional religion na ito Pwede din nilang aminin na sila ay predestinated. Oo. At pwede nating marinig sa kanila na kiniklaim din nila na sila ay predestinated. Kahit na yung mga denominational religious group, yung mga iba't ibang denomination, wag na natin sabihin ang mga pangalan nila, pwede rin nilang aminin, oo, na sila ay predestinated sa kaligtasan. Pero po ang katotohanan ay hindi nila alam kung paano sila naging predestinated. Ano ba ang gusto ng Diyos na iyong yakapin para ikaw ay maging predestinated, at ano ba ang gusto ng Diyos na iyong susundin para ikaw ay maging predestinated? Yan ang hindi nila alam. Oo, hindi nila alam yan So, kaya lumalabas sa katotohanan na niluloko lang nila ang kanilang sarili. Ito isang tanong. Dapat ka bang maging reliyoso o maging mabait para maging itinadhana, maging predestinated? Ganyan ba dapat natin gawin? Pagpatuloy lang po natin. Ano po? Alahanin ninyo
tayong lahat ay ipinanganak sa larawan ni Adan. Tayo'y nakatakdang mamatay, nagkameron tayo ng second death kasi meron tayong minana. Yung iba, ang sinasabi nila, ang minana natin doon sa ating mga unang magulang, doon sa ating first parents, ang atin daw minana ay kasalanan. Hindi po. Ang kanila pong kasalanan ay hindi natin kasalanan. Ang ating pong minana ay yung na-impute sa ating laman. Yung pong nailagay sa ating laman, yung po yung pagnanasa, yung nasa ng laman. Yun po ang nailagay sa atin. Kaya, yung po pagnanasa na yun, hindi naman ibig sabihin, kasalanan agad eh. Marami pong proseso yan. At hahabang ating usapan kung ating papaliwanag ng isa-isa. Ang unang-unang ibibigay ko sa inyo, binigyan tayo ng bagong nilikha. Bagong likha tayo eh. Tayo ay merong inner man. Kaya meron tayong kakayahan na i-put off at i-put on. I-put off yung old man, yung sinful nature natin, itong ating sinful nature na ito, at saka yung ating bagong pagkatao, pwede nating i-put on. Para mapalayo tayo dun sa nasa ng laman. Opo. Kasi yung ibang mga grace believer ang tinuturo ka agad nila eh. Yung death, burial, and resurrection tapos na agad eh. Hindi nila alam, nasa atin pa yung nasa ng laman. Hindi nila alam kung anong proseso na gagawin natin para tayo ay maging tunay na predestinated ng Panginoon. Kasi hanggat nasa iyo yung nasa ng laman, yan ang pinakamatindi mong kalaban. Na ngayon, tuwan-tuwa si Satan na may ma-input sa iyong kaisipan at tutuldukan mo na agad yung death, burial, and resurrection tapos wala na. Wala ka nang gagawin. Kaya nga sabi nila faith plus no work. Yun ang sinasabi ng ibang grace believer na napakadelikado po. Mapanganib na pananampalataya po yun. Kailangan po, meron din tayong kaalaman kung paano natin susupuin yung nasa ng laman. Nasa ng laman na still na naririto pa rin sa atin. Yan ang pinaka-number 1 natin kalaban. Ano po? Yan po. Alahanin ninyo, tayong lahat ay pinanganak sa larawan ni Adan na tayo'y nakatakdang mamatay, second death, sa ayaw at sa gusto natin. Subalit, nakakuha tayo ng bagong larawan sa pagkatao ng ating Panginoong Hesus na siyang nagliligtas sa atin. Romans 5:14-17. Yan po ang assignment nyo ha. Basahin nyo na lang po yung nakalagay dyan na verse. Kasi hindi po kayo lalago ang pananampalataya kung hindi nyo po babasahin yan sa sarili ninyo. Romans 5:14-17. Ang Diyos lamang ang makakagawa ng pagbabagong ito na ibinigay niya sa atin ang biyaya. Romans 3:23-24 at Ephesians 2:8-9. Ang grasya ay hindi pagpili ng Diyos sa ilan. Hindi ito favor ng Panginoon para sa ilan at doon din sa iba. Ito ay gawa ni Kristo sa pamamagitan ng krus. Yes. It is work of Christ through the cross. Opo, nung namatay po siya sa cross, nag-offer po siya sa sangkatauhan, sa humankind ng salvation. Ngayon, ang problema lang po, hindi ito tinatanggap ng iba. Dalawa po ang problema hindi nila tinatanggap. At ang pangalawa, double time si Satan. Tinatakluban tayo, binablind niya ang ating kaisipan. Nagtuturo din si Satan ng religion. Akala nyo ba? Nagkukot din siya ng verse ng Bible, kaya mag-iingat kayo. Kaya nga sabi ko sa inyo, detalyado ang pagliligtas ng Panginoon. Kailangan maging matalino ka, isa lang ang buhay natin. Walang second chance. Sabi ko sa inyo, kaya maging matalino ka. Yan, conform into the image of His sons. Ito po, yan. Ipapaliwanag natin dito o paano tayo na conform dun sa larawan ng ating Panginoong Kristo.
Sapagkat ang mga nakilala niya noon pa man ay itinalaga rin niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. Ito po yung sinasabi sa Romans 8:29. Maaari kang gawin sa larawan ng Diyos, ngunit kung magtitiwala ka kay Kristo na nagbabayad para sa iyong mga kasalanan sa pamamagitan ng kamatayan, at gawin ka sa kanyang wangis sa pamamagitan ng kanyang muling pagkabuhay. O, yung kanyang muling pagkabuhay, doon po tayo nagkameron ng bagong lalang na pagkatao. Nagkameron tayo ng bagong tawag ito, inner man na naririto sa atin. Yung old at saka yung old sinful nature at saka yung ating new creature, ah, inner man. Yan po yung naglalaban. Meron po yung conflict. Ibang topic po yan, pero yan po ang may conflict sa ngayon na hindi naunawa ng ibang tao. Kaya kung mananalo ka doon sa conflict na yun, absolutely, sigurado, predestinated ka ng Panginoon kung alam mo ipamuhay yung salita ng gospel na ibinigay ng Panginoon sa Kristo through the revelations to Apostle Paul. Kasi si Apostle Paul po yung sumulat nito, at ang bawat kanyang letra, kanyang guhit, hindi po galing sa kanyang sarili, kundi galing sa ating Panginoong Kristo. Direct po yan, direct. Exclusively na ibinigay sa kanya. Pinili ng Diyos na tuparin ang kanyang layunin kay Kristo sa Ephesians 9-10, at tayong lahat na sumasampalataya sa Panginoong Hesus sa kanyang death, burial, and resurrection. 1 Corinthians 15:1-4. Ito yung sinasabi ko kanina na hindi natin tutuldukan. Kasi dito sa 15:1-4 na ito, sa 1 Corinthians 15:1-4, ito, dito sa, itinuturo ng mouse ko, dito sa 1 Corinthians 15:1-4, naririto po yung death, burial, and resurrection ng Panginoon. Ngayon, yung iba tinutuldo ka na tapos na at sila iligtas na raw, pero hindi nila binabasa lahat yung epistle na ibinigay ng ating Panginoon sa Kristo kay Paul. Naroon yung mga direksyon, naroon dyan yung mga warning para tayo mapanuto at para tayo makapamuhay doon sa kagustuhan ng ating Panginoon ayon doon sa revelation niya kay Apostle Paul. Ang gusto ng Panginoon, sumunod tayo kasi kompleto yan Nariyan yung direction, warning ng Panginoon. Ito, huwag mo itong gagawin. Ito ang gagawin mo. Nariyan, hindi po tumigil ang Panginoon, hindi po tumigil ang revelation ng ating Panginoon doon sa death, burial, and resurrection lang na tinutultukan na ng iba, tapos na, ligtas na rin sila. Hindi ko kayo hinahatulan dahil ang Panginoon lang ang makapagsabing ligtas kayo. Hindi. Pero hindi po natin dapat yung tultukan dahil yun po yung napakapanganib. Kasi yun po magbibigay sa inyo ng license to commit sins. Kahit na kayo magkasala, kayo ay masaya dahil ang pag-iisip nyo, kayo ay ligtas. Pero may mga direktiba ang sinabi dyan, ang Panginoon sa sulat ni Pablo na ang lahat ng gagawa ng mga bagay na ganon, yung work of the flesh ay hindi magmamana ng kanyang kaharian. Sige, sabihin na natin na tinitindigan mo yun, yung 1 Corinthians 15:1-4. Binabasa mo paulit-ulit at tinitindigan mo. Pero kung magkukulang ka sa gawa, pag hindi mo binasa sa lahat, magkukulang ka sa gawa, hindi ko po kayo hatulan, pero nanganganib po yung inyong faith. Ano po? Yan, Tapos, ito, na dati, itutuloy ko dito, narito tayo, who were once separated, na dati ay hiwalay at mga kaaway dahil sa ating kasalanan, ay ipinagkasundo sa kanyang katawang laman sa pamamagitan ng kamatayan upang iharap na banal at walang dungis at walang kapintasan sa harapan niya. Sa harapan ng Panginoon. Ito po may verse, 14 verse, Colossians 1:21-22. Kaya ngayon naman tayo ay 3 beses na sumama
sumasa kanya. 3 beses tayong sumasa kanya. Ito lang ang babasahin ko dahil gusto kong basahin ito sa inyo para sa inyong ikakaunawa. Ano po, babasahin natin. Yan. Ephesians 1:4-6. Sige, tingnan natin sa ating Bible. Ito. Sabi sa aklat ng salita ng Diyos, ayon sa pagkakapili niya, Ephesians 1:4 ha, 1:4-6. Ito yung verse names doon sa katapusan. Ayon sa pagkakapili niya sa atin sa kanya bago itinatag ang sanlibutan upang tayo'y maging banal at walang dungis sa harapan niya sa pag-ibig. Biro nyo, tayo'y maging banal sa kanyang harapan. Tayo pinili niya. Pinili niya tayo dahil alam ng Diyos kung sino ang pipiliin niya eh. Nakikita ng Diyos yung mga puso. Hindi naman ng Diyos basta pili lang ng pili. Nakikita niya, nababasa niya kung ano yung nasa puso ng bawat tao. Kung ano yung sinusunod ng taong yun. Bago ka piliin niya, tinitingnan niya yung puso mo. Napakarami reliyon. Napakaraming denomination. Na ang akala mo sa iyong sarili, ligtas ka na. Ligtas ka na, masaya ka. Pero, sasabihin ng Panginoon, hindi mo hawak yung katotohanan. Kaya iilingan ka ng Panginoon. Hindi dahil dun sa ikaw ay magiging mabait, hindi dahil dun sa, yung sinabi ko kanina, ikaw ay magiging relihiyoso para ikaw ay maging itinalaga, predestinated ng Panginoon. Hindi po sa ganung bagay. Naroon po sa kanyang kagustuhan. Kung sinusunod niya yung ibinibigay sa ating bilang tao at sinusunod natin, niyayakap at ating pinamumuhay, doon tayo itatalaga. Ibig sabihin, nakikita ng Diyos na sinusunod natin siya. Mahal natin siya. Kaya tayo ay ginagawa niyang predestinated. Number 5, Ephesians 1:5. Tayo itinalaga sa pagkukup upang maging kanyang mga anak sa pamamagitan ni Jesucristo ayon sa kabutihan ng kanyang kalooban. Tayo'y maging anak ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Dahil kay Kristo tayo naging anak ng Diyos. Sa paanong bagay, niyakap natin. Kaya sinamatay sa krus. Ginakap natin dahil sa ating kasalanan. Kaya sinamatay dahil sa ating kasalanan. Para bang, kahit di na natin iyakan, para bang pinapasalamatan natin siya ng buong puso. Tapos, yung mga ibang sinasabi ng Panginoon, doon sa 13 sulat ni Pablo para sa mga tao, pinamumuhay natin. Yun ang gustong-gusto ng Panginoon. Tayo'y sumasa Kanya. Number 6, para sa ikapupuri ng Kanyang maluwalhating biyaya, ito yung tinatawag na grace, dispensation of grace. Nakapaloob dito yung 13 sulat ni Pablo. 13 aklat ni Pablo na nasa sa Biblia. Kaya nga yung truth within the truth, yun ang magliligtas sa atin. Kailangan marunong tayong mag-rightly dividing. Para sa ikapupuri ng kanyang maluwalhating biyaya na ipinagkaloob niya ng walang bayad sa atin sa pamamagitan ng minamahal. Pero yung ganda, ano po? Our fervent faith and love in Christ. Ito yung magliligtas sa atin. Faith and love in Christ. Ito. Dahil sa paniniwalang ito, maunawaan natin na predestinated tayo sa pamamagitan ng ating masugid na pananampalataya at pag-ibig kay Kristo. 1 Corinthians 16:22. Pamaya natin basahin yung 1 Corinthians 16:22. Nilagay ko po yun dito Tsaka yung pong Romans 4:24-25, tsaka 1 Corinthians 15:17. Kasama ang mga ginawa niya sa cross. Yung lahat ng kanyang ginawa sa cross. 1 Corinthians 1:18
1819. Alam niyo po yung yung ganitong sermon. Hindi po tayo gumagawa ng sarili lamang natin. Kasi ako po ay naging pastor din ng nung una denomination nung hindi ko pa alam itong grace. Naging pastor din po tayo sa ah wag ko na sabihin. Pero denominational group yun, dalawang beses po. Magkaibang denomination parehas po tayo naging pastor. So, nung po ako'y naroon, natuto po akong gumawa ng, pag ako'y magsisermon, gagawa ako ng isang kwento na kahit hindi nangyari o kahit nangyari o kaya ay kwento ng aking buhay para para may pahayag ko sa kanila at sa bandang huli ay bibigyan ko ng conclusion at katuruan na dapat gano'n ang gawin. Ano po, yun binibigyan natin ng ini-elaborate natin ng gano'n. Gagawa tayo ng isang magandang kwento. Pag minsan, nilalagyan ko pa ng sense of humor para at least maakit yung mga tagapakinig, sila'y ating mapapatawa, kaya magaganyak sila, kaya matutuwa sila. Ay, dito na lang ako kay Juan. Dito sa church na ito, magaling magpatawa si pastor nato, ganyan. Hindi po ganun eh. Dapat po ang ating susundin kung ano yung sinasabi nung verse na ibinibigay ng kasulatan ng banal na aklat. Yun po ang ating elaborate sa mga tagapakinig. Hindi po tayo basta-basta pwedeng gumawa ng haka-haka o ng gawa ng kwento o kaya ng mga sense of humor o kaya yung mga tinatawag na yung mga ngayon na balita na talagang pinagpipiestahan ng tao. Di pag yun ang pinag-usapan nyo sa church, katulad ng halimbawa yung mga West Philippine Sea na ganyan. Pag pinag-usapan natin yan, makikinig yung mga tao. Kasi gusto nilang malaman kung ano talaga yung nangyayari sa mga ganung mga usong balita. Kahit yung mga buhay ng mga artista. Kasi kahit naman ikaw Kristiyano nanonood ka pa rin naman ng mga pelikula. Hindi naman pwedeng pinagbabawalan ka, wala namang bawal pwede ka manood. Ang mga bawal lamang yung mga fornicated na movie para sa ating mga Kristiyano. Yun lang mga porno, yung mga porno movie, yun lang bawal. Pero kasi gusto yun ng ating laman yun ang sinasabi ko sa inyo kanina na yun ang pagkain ng nasa ng ating laman, yung mga ganun. Yun ang bawal sa atin. Pero yung manood ka ng mga pelikula, may mga magaganda istorya. Kahit ako, nanonood din naman ako Nanonood din ako ng English, nanonood din ako ng Tagalog. Pero iniingatan ko yung mga pelikulang, mga kailangang hindi mga porno. Yan At lalong titibay kung nasusundan mo si Pablo, 1 Corinthians 4:16, 11 verse 1 at saka Philippians 3:17 to 18 sa kanyang direktiba at masusing pagsasabuhay ng kanyang ebanghelyo ayon sa pahayag sa kanya ng ating risen and ascended Lord Jesus Christ. Yan po. Sa mga taong nagkiklaim na sila ay Christian, ito yung mga ibang denomination yung pananampalataya ay madali nilang maintindihan. Yes, of course, kasi yan number one yan yung faith. Kahit na anong denomination, meron silang naririnig na yan, pangkaraniwan na nilang naririnig yan sa mga pastor, yung faith. At saka kahit ikaw, umaattend ka ng mga Bible study, karaniwan mo na rin naiintindihan yung faith. At kahit sa pagbabasa mo ng aklat, ng banal na aklat, meron ka ding makikitang about faith. So, kung ikaw ay seryoso sa iyong pagiging Kristiyano, dadaanan mo yan. Pag-aaralan mo yung faith yan. Ano ba yung faith, ganyan. So, pangkaraniwan niya sa ating mga tumatawag na nakiklaim na tayo Kristiyano. Pangkaraniwan na yan, yung faith na yan. Madali nilang maintindihan. Pero yung pag-ibig, yung love, kasi mayroon tayo dito binanggit na love faith and love in Christ. Pero yung pag-ibig,
medyo ano yan, medyo gray word yan sa ibang denomination. Lalo na yung medyo may mga pride na mga matatagal ng mga naroon sa ganong denomination. Pag sinabing love, hindi mo sila pwedeng debatihin about love to Jesus Christ. Oh, kasi sa verse na ito, itong 16:22, 1 Corinthians 16:22, ay maaari din nilang sabihin na, bakit? Mahal ko naman ang Panginoon Hesus Kristo. Bakit? Yun lang ba mga nasa Greece ang nagmamahal kay Kristo? Kami mahal din namin si Kristo. Kami mga nasa ganitong blank na denomination. Sa ganitong blank na denomination, kami ngay mahaba pa ang prayer namin sa mga taga-Greece na yan eh. Nagpipray kami hanggang gabi, nakanood kami nagpapasting pa. Oh, ang pagiging predestinated po hindi natin makukuha sa ganun. Yung ikaw ay religyoso at saka yung ikaw ay mabait. Hindi po sa ganun. Kasi pagka po nasa tama kang doktrina, doon ka magiging mabait at doon ka din magiging religyoso. Pero yung religyoso muna at saka yung pagiging mabait bago yung doktrina, medyo po yun, salungat ng konti. Dahil maaaring sumablay po tayo doon sa doktrina na gusto natin, mabait ka nga, pilantropo ka, namimigay ka ng mga lote sa simbahan, nagbibigay ka ng malaking abuloy para makagawa ng simbahan, building ng simbahan, nag-i-effort ka, sumasama ka sa mga evangelist, isang missionary, marami ka ng nahahayong bansa, at sa palagay mo, tuwan-tuwa ka sa sarili mo, predestinated na ako ganito. Hindi po. Ang pagiging predestinated, doon po nauukol. Doon sa kagustuhan ng Panginoon, doon sa turong kagustuhan ng Panginoon, yayakapin mo ito, at ito yung ipamumuhay mo. Yun po ang gusto ng Panginoon. Sige, pagpatuloy natin here we can understand, no? Dito natin maunawaan ang malalim na kahulugan ng grace. Dito po, ang akala nila yung Greece religion ay pag narinig nila ay mga Greece believer yan, ibig sabihin nila ibang denomination na naman to. No, hindi po. Kasi katulad din nung una ang tawag sa akin, ako ay born again. Pero ngayon nung naintindihan ko na itong grace na ito, ang tinatawag ko sa akin sarili, ako ay isang bagong nilalang. Ako ay Greece believer. Ako'y membro ng body of Christ. Kasi dito lamang sa dispensational sa dispensation of grace of God, dito mo lang mauunawaan na ikaw ay membro ng body of Christ. Yung iba nag-claim na sila ay membro ng body of Christ pero hindi nila alam kung paano sila naging membro ng body of Christ. Kaya ang sabi ko po sa inyo kanina, detalyado ang pagliligtas ng Panginoon. So, dito natin maunawaan ang malalim na kahulugan ng grace. Kaya ang tunay na pag-ibig kay Kristo, ito po inyo po itong tandaan. Ang tunay na pag-ibig kay Kristo ay ang ilipat ang ating pagmamahal mula sa batas. Ano ba yung batas? Yung commandments. Kasama na rito yung 10 commandments. Mula sa batas, tungo sa biyaya ng krus ni Kristo. Ililipat po natin. Isusweet natin. Magsusweet tayo. Na dati tayo namumuhay sa batas, sumusunod ka sa batas, pinipilit mo yung sarili mo na ibigay mo ang Diyos na higit sa lahat. Pinipilit mo yung sarili mo na huwag kang papatay. Pinipilit mo yung sarili mo na huwag kang makikiapid. Pinipilit mo yung sarili na huwag kang magnanakaw. Yun po ang pagkakaiba na pinipilit mo yung sarili mo doon sa yung Diyos mismo ang gumagawa sa sarili mo. Kaya ka hindi nagnanakaw, kaya hindi ka pumapatay, kaya ka sumusunod sa Diyos, kaya hindi ka nakikiapid. Dahil ang Diyos mismo ang gumagawa sa iyo. Paano yung nangyari? Doon sa iyong pananampalataya kay Kristo at pag-ibig kay Kristo. Doon po nangyayari yun. Doon po yung nagmumula. Yan. Babasahin natin itong kahulugan ng 1 Corinthians 16:20 dito. Ano po?
Sige, inyo pong tingnan niya mabuti ha. Anathema Maranatha. Yan po yung nakalagay doon sa 1 Corinthians 16:20 doon po sa King James Version. Yan po yung standard. Yan po yung aking panuntunan sa Bible kasi marami pong sa ibang ano po sa ibang mga salin yung pong iba na nasa King James wala po doon sa kanila. Kaya po ang aking panuntunan, yung pattern ko ay King James Version. Diyan po makikita nyo yung Anathema Maranatha doon sa 1 Corinthians 16:20. Babasahin ko po yun sa inyo yung pamaya. Yan. Yan. Yan po yan. If any love not the Lord, talking about their faith and behavior and right doctrine. Teka, basahin ko muna. Wala yata akong inilagay dito wala nga akong inilagay tungkol sa anathema, dun sa verse ng anathema. Sige, buksan ko po yung aking Bible. Sandali lang po. Buksan natin yung Bible. Yan. Babasahin ko po sa English kasi sa King James po tayo. Nasa King James po yan. Sabi po dito sa King James Version. 1 Corinthians 16:20 dito. Sabi po dito, if any man love not the Lord Jesus Christ, let him be anathema maranatha. Anathema maranatha. Kumbaga, parang susumpain. Susumpain po sila. Sabi po dito, kung ang sino man hindi umiibig sa Panginoon, ay sumpain siya. Maranatha. Yan sa Tagalog. Ganun po sa Tagalog. Sige, balik na po natin. Yan. Sabi po dito, if any love not the Lord, talking about their faith in behavior and a right doctrine. Kaya hindi nyo po ito maunawaan kung kayo nasa halo-halong doktrina yung pinagsasama-sama nyo yung Old Testament, New Testament, pinamumuhay nyo, yung mga itinuturo sa Psalm, yung mga itinuturo, tapos iko-conclude ng pastor, yun din ang inyong ipamumuhay, gagayahin. Wala po, hindi nyo po ito maunawaan. Itong pagmamahal na ito kay Kristo. Hindi nyo po ito, kakaiba po yung inyong pagmamahal kay Kristo. Parang pagmamahal ng Israel ang mangyayari niyan, hindi yung pagmamahal ng body of Christ. Tayo po ay body of Christ. Sa tanggapin nyo man siya, hindi, pero yan po ang katotohanan. We are a member of body of Christ kung ikaw ay nasa tamang doktrina. Pero kung i-claim mo na ikaw ay body of Christ, member ng body of Christ, tapos wala ka sa tamang doktrina, niluluko mo lang sarili mo, you are not a member of a body of Christ. Kasi nagiging nagiging NPA ka, no permanent address ka. Maaaring pumunta ka sa Israel, maaaring pumunta ka sa body of Christ, maaaring pumunta ka sa Israel, babalik ka na naman sa body of Christ, babalik ka na naman sa Israel, babalik ka na naman sa body of Christ. Ganun na nangyayari. Pag pinagsama-sama niyo po, labo-labo yung salita ng Diyos, Old Testament and New Testament. Tapos isasama niyo pa yung four synoptic gospel, yung kay Matthew, Mark, Luke, and John. Pag sinama niyo pa yun, nalalayo na po kayo doon sa kagustuhan ng ating risen and ascended Lord Jesus Christ. Kaya po risen nung siya umakyat na sa langit, saka ito nagawa. Nung siya nasa lupa pa, ang kanya pong ililigtas ay Israel. Hindi po tayo, wala pa po yung body of Christ, hindi pa po yun lumalabas. Itinago niya po yun po yung mystery. Kaya hindi po yun na naihula ng mga propeta, hindi ito na prophesy ng mga propeta ng Old Testament dahil itinago ito ng Panginoon. Keep secret since the world began. Romans 16:25. Naging keep secret po ito since the world began. So, inyong intindihin mabuti. Sabi po dito, kung ang sino man hindi umiibig sa Panginoon na nagsasalita tungkol sa kanilang pananampalataya at pag-uugali sa isang tamang doktrina, ito po matatagpuan natin sa 1 Corinthians 8:3 at 1 Thessalonians 1:3. Ginamit din ang anathema, ito po
Itong anathema. Yan po ay Greek word, yung anathema. Ang ibig sabihin po ay ah, nasumpa noong binanggit ni Pablo ang ibang pang mga ebanghelyo sa Galatians 1:8. Ano ba yung ibig sabihin ng Galatians 1:8? Basahin nyo na lang po ito. Gusto ko ito, basahin nyo ito mabuti. Ito, Galatians 1:8-9. Basahin nyo po ito. Ito po ang isang napakaganda. Ito po yung magpapaunawa sa inyo na talagang magkaiba pala ang katuruan sa body of Christ at iba rin ang katuruan ng para sa mga Israelita. Dito po sa Galatians 1:8-10. Ano naman ang ibig sabihin ng Maranatha? Ang Maranatha po, ang ibig sabihin, ginagamit bilang pagbati. Greek word din ito ng greetings, ng pagbati sa simpleng paggamit. Ngunit, ang tanging paggamit sa Biblia ay isang sumpa. So, isang sumpa din ito. Sinusumpa niya. Ang ibig sabihin, yung hindi magmamahal sa ating Panginoon sa Kristo, sinusumpa niya. Sa papaanong paraan? Sa papaanong paraan natin? Yung mga ibang denomination, sabi, bakit? Mahal ko rin naman ang Panginoon. Bakit kayo lang ba nagmamahal? Sa ibang paraan po. Sa tamang doktrina ang pinag-uusapan dito. Yan po. Hayaan siyang maging anathema. Ay hayaan siyang masumpa. Ang Maranatha ay nangangahulugang ang Panginoon ay darating, ibig sabihin maghihiganti dahil hindi siya inibig. Nagsasalita sila ng iniibig ko ang Panginoon pero hindi sa Panginoon hindi nyo sila iniibig dahil merong ibinibigay ang Diyos na tamang doktrina na yun nasusundin kaya ka iibigan ng Diyos. Hindi mo maunawaan kung predestinated ka kung hindi mo maintindihan ang Ebanghelyo ni Pablo. Itong Paul's Epistles. Yan po. Sa madaling salita. Wag na ninyo pong i-claim na kayo ay grace believer kung hindi nyo alam yung Paul Epistle. Hindi ko po sinasabi na yung katulad po ng Old Testament, especially yung Psalm, Proverbs, at saka yung portion of the Gospel, yung katulad ng kay Matthew, kay Mark, Luke, at saka dyan, hindi ko po sinasabi sila ay masama. Banal po lahat ng sulat na nakapaloob sa aklat ng Biblia. Banal po lahat yan. At yan po'y nabuo dahil doon sa kasi ng ating banal na espiritu. Banal na espiritu ng Diyos. Kaya yun nabuo. Ini-inspired niya yung mga sumusulat niya, yung mga writer. Ini-inspired ng ating espiritu ng ating Diyos, kaya ito nabubuo. Ang sumusulat tao, dahil ang espiritu naman hindi makakasulat gumagamit ng espiritu ng tao. Ini-inspired nila yung mga tao para gumawa ng aklat na bubuo sa Biblia. Yun po ang nangyayari dyan. Hindi po yung masama, lahat po yung mabuti. Pero, ang magliligtas sa ating doktrina ay yung gusto ng Panginoon, ng ating risen and ascended Lord Jesus Christ, yung inireveal niya kay Pablo dito sa panahong ito. Pagkatapos ng panahong ito, pagkatapos po ng panahong ito, ibabalik uli yung turo sa Israel dahil aakyat na yung body of Christ. Irarapture. Kaya ang ating kaligtasan ay true rapture. Quote up. Iko-quote up tayo. Sa Latin word ay raptu. Raptu. Sa English, rapture. Walang rapture sa Bible Ang ibig sabihin po nung quote up sa Latin word ay raptu. Kaya naging rapture. Wala yung word na rapture sa Bible. Pero yun po magliligtas sa atin yung process ng quoting up. Tayo idadagitin. Bakit dadagitin? Iba na naman pong katuruan niya dahil marami pong ibig sabihin niya. Dadagitin tayo ng mga anghel. Tapos dadalhin tayo doon. Sasalubungin tayo ni Kristo doon sa alapaap. Hindi na siya bababa. Bababa lang ang Panginoon sa Kristo doon sa second coming para sa Israel. Ang ililigtas naman niya Israel. Pero dito, hindi siya bababa. Sa alapaap lang tayo sasalubungin. Doon ibibigay yung ating mga crown. Kung ano yung nagawa mo. Kung ano yung pinakamataas mong nagawa para sa body of Christ. Yan po ang
magiging ano yan. Ito po, narito na tayo. Napakaganda po nitong topic na ito. Ano po? Yan. Yan. Evaluate yourself. I-evaluate nyo po yung sarili nyo. Para wag po tayong maging prideful. Maging humble po tayo. I-evaluate natin, ano ba yung katotohanan? Alam ko ba talaga na ako ay predestinated ng Panginoon? Alam ko ba na dapat ko bang sabihin na ako ay predestined ng Panginoon? Evaluate nyo po mabuti ang inyong sarili para mainawaan ninyo at maintindihan niyo, ginagawa ko ito. Niyayakap ko ito at pinamumuhay ko ito. Ito lahat ng naririto. Kaya masasabi ko sa sarili ko na ako'y predestinated ng Panginoon, ng Diyos, para sa kaligtasan. Ganun po mangyayari niyan. Sige, papatuloy po natin. Yan. Yan o. Suriin ang inyong sarili. Evaluate yourself. Ano ba sabi sa 2 Corinthians 13:5? Ang sabi sa 2 Corinthians 13:5, suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo ay nasa pananampalataya. Ibig sabihin, doon sa pananampalataya kay Kristo, doon sa tamang doktrina, ha? Hindi doon sa labo-labong doktrina, dahil hindi yun tatanggapin ng ating Panginoon sa Kristo. Iisa lang ang ating Panginoon sa Kristo. Kung sino yung ipinanganak sa lupa, sa Bethlehem, hanggang sa umakyat sa langit, iisa po sila. Pero dalawa po ang kanilang ginampanan ng ating Panginoon sa Kristo. Nung si bumaba po sa lupa, pinanganak sa lupa ng ating mahal na Birheng Maria, pinanganak siya, lumaki siya, dumating siya ng 30 years old hanggang 33 years old, siya ay merong nagministeryo dito sa lupa. Ano ang kanyang ministeryo? Iligtas ang Israel. Iligtas. Hindi niya po inililigtas pa dito ang mga hintil. Wala pa po rito yung body of Christ. Nung umakyat na siya sa langit, doon niya pinili si Pablo. Dinanggit niya si Pablo. Ito yung unang kung baga inyong titingnan doon sa process ng pagkaka quote up kay Pablo. Para itong rapture ito rin yung isang halimbawa ng rapture. Dinanggit siya dito sa lupa. Kinote up siya, dinala siya sa langit. Doon inihayag ng Panginoon. O Pablo, ito yung isusulat mo ha. At saka hindi agad bigla na sulat kay Pablo. Meron itong tinatawag na transition. May mga transitional period. Kasi nung una si Pablo ay gumawa ng kanyang first missionary journey, ay unti-unting nawawala na dahil siya nag-practice din siya ng healing si Pablo. Nag-healing din siya, nag-baptize din siya ng ilan. Nagbinyag din siya sa tubig. Pero nung habang tumatagal na, nagkakameron ng transition, hindi na siya nagbibinyag dahil bininyagan na tayo sa Espiritu. At hindi na rin siya nag-ihil. Ang katunayan nga, nagkameron siya ng karamdaman, hindi niya magamot ang kanyang sarili. Nagkameron ng karamdaman si Timothy, hindi rin niya nagamot si Timothy. Marami pang kanyang mga naging kasamahan na pero siya ay nakabuhay ng patay doon sa early mission niya. Sa kanyang early ministry, nakabuhay pa siya ng patay, si Pablo. Pero nung habang tumatagal na, nagiging realidad na po yung buhay. Ang kailangan, ang kapangyarihan na natin ay yung salita na ng Diyos. Kasi nung nabuo na yung salita ng Diyos, transitional period na, tapos na, nawala na yun. Nawala na yung mga healing, nawala na yung mga speaking in tongues, yung ibang mga gumagamit na speaking in tongues, binabalaan ko kayo. Wala pong katuturan yan. Oo. Sa harapan ng Diyos, tatawanan kayo ng Diyos dyan. Walang katuturan yan. Lalo na kung kayo nag-i-speak in tongues na bla 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 ganyan, na hindi naman alam kung paano ipapaliwanag, nagkakasala po kayo dun. Baka nagagamit kayo ng kaaway. Opo. Kaya, wag po kayo ma-pride. Kayo po yung mag-humble dito sa sinasabi ko. Kung mali po yung sinasabi ko, pwede nyo po akong tawagan. Pwede natin pag-usapan yan. Sinasabi ko yung katotohanan Kasi kung ikukumpli ko itong katotohanan, bakit pa ako naririto? Yung mga speaking in tongue na yan, yung mga healing na yan, yung mga fake healer, wala na po yan. Huwag nyo na pong ipapractice.
Ang nakakagawa lang po ng healing ay yung mga apostoles nung ating Panginoon sa Kristo nung nabubuhay pa. At saka noong bago magkameron si Pablo, gumagana pa noon ng healing. Kasi nung patay ng Panginoon sa Kristo, nakabuhay din nung patay sila Peter eh. O, nakapaggamot din sila. Yung 12 apostoles. O, nagbibinyag sila sa tubig. Pero tayo, hindi tayo binibinyag sa tubig. Binabaptize tayo ng Holy Spirit through Jesus Christ. Para tayo maging member ng body of Christ. Yun ang ating initiation eh. Para tayo maging member ng body of Christ. Yung Holy Spirit na yun. O, tatatakan tayo ng Holy Spirit. Ephesians chapter 1 verse 13 and 14. Tatatakan tayo. Meron tayong tatak. Ang tatak natin, Holy Spirit. Nasa atin na yung Holy Spirit. Hindi na siya aalis. Yung iba, ini-invite pa yung Holy Spirit. Yung ibang denomination. Kumakanta sila, we invite you, Holy Spirit. Hindi na natin pwedeng imbitahin ang Holy Spirit kung ikaw ay body of Christ. Nasa sa iyo na yun. Tumitira na sa iyo. Hindi mo ba alam na ang iyong katawan ay templo ng Diyos? O, pag sinabi templo ng Diyos, sino ba Diyos yun? O, alam nga naman papasok sa iyo si Panginoon Hesus Kristo. Espiritu yun. Espiritu ng Diyos yung naroon sa iyo. Templo ka ng Diyos. Hindi na siya aalis kung member ka ng body of Christ. Siya na yung pupukpok sa iyo, kaya ka nagiging mabuti. Siya yung nagmamandar sa iyo. Siya yung nagmamanover ng iyong buhay. Yung Holy Spirit. At huwag mong i-grieve yung Holy Spirit. Ephesians 4:30. Babala yung di Pablo. Babalang ibinigay, inireveal sa kanya ng Panginoon sa Kristo. Do not grieve the Holy Spirit of God. Ephesians 4:30. Yan o. Sige, atin pong basahin to, no? Suriin ang inyong sarili, 2 Corinthians 13:5. Suriin ninyo ang inyong sarili kung kayo nasa pananampalataya, ibig sabihin sa tunay ng pananampalataya, sa tamang doktrina, patunayan ang inyong sarili. Hindi baga ninyo nalalaman ang inyong sarili kung paanong si Hesus Kristo ay nasa inyo, maliban kung kayo ay mga itinakwil. O kung hindi nyo alam, itinakwil kayo. Sa mga tanong na ito, malalaman mo kung itinalaga ka, kung ikaw ay predestinated ng ating Panginoon. Hindi kung ano ang iyong sariling ideya o ang iyong sariling inakaakala. Kung ano ang dapat mangyari ay kung ano ang gusto at plano ng Diyos. Kasi ganito po yan. Ano po? Napapag-usapan natin yung predestinated. Ano po? Kasi yung iba, walang kaalam-alam sa salita ng Diyos. Ngayon, pag namatay yung kanilang mga magulang, ang kanilang mga kapatid, tapos dumating yung birthday, sasabihin nila, ipupost pa nila sa Facebook, Inay, happy birthday in heaven. Alam mo ba yung iyong ina ay itinalaga ng Diyos, predestinated ng Diyos? Tinatawanan tayo ng Diyos. Sa mga salita natin yun, alam mo ba kung sino may author ng salita yun? Si Satan. Kasi binablame tayo ni Satan eh. Pag sinabi mo, happy birthday kuya in heaven, masaya na kayo dyan, nakita-kita na kayo ni na tatay, ni na inay, dyan sa heaven. Kuya, masaya na kayo dyan. Wala ka ng karamdaman, nasa heaven ka na. Bakit? Yung iyong inakala ba, yun ang mangyayari? Yung bang iyong haka, yun ba ang mangyayari? Ang dapat mangyari, kung ano ang gusto at plano ng Diyos sa buhay ng isang tao. Kung siya ay predestinated ng Diyos, doon, hindi mo dapat pangunahan ng Diyos na ikaw ay nasa langit. Nagkakamali ka doon. Malaking kasinungalingan yan sa harapan ng Diyos. Lalo na kung walang kaalam-alam mga iyong namatay. Mga yes, naroon na po ako. Nirerespeto ko yung inyong yung inyong hangarin dahil sa inyong matinding pagmamahal sa inyong mga mahal sa buhay, lalo na sa mga yumaong mga asawa. Kung mahal na mahal mo yung asawa mo, sabi mo, nasa langit ka na. Nasa sinapupunan ka na ng Diyos. Nirerespeto ko po yun. Pero yan po isang malaking kasinungalingan sa harapan ng Diyos. Lalo na kung alam ninyo na ang inyong namatay
hindi nakakaunawa ng salita ng Diyos. Paano siya pupunta sa langit? Alam nyo, ang tao ay binigyan ng katalinuhan ng Diyos. Yung mga iba nga kahit na hindi nakapag-aral, ang galing mag-Facebook, ang galing mag-YouTube. Pero bakit hindi natin binibigyan ng oras, importansya ang salita ng Diyos? Tapos sa bandang huli, sasabihin nyo, nasa langit ka na, kuya. So, yun po ang ibig ko sabihin, yun po ang aking punto. Punto ko po yun. At sapagkat yun po yung katotohanan, hindi ko po pwedeng ikubli. Bakit ako'y naririto pa kung hindi ko yung sasabihin? Nakakaunawa po ako ng salita ng Diyos. Kaya ako po yung sinasabi. Ano po? Sige. Sa mga tanong na ito, malalaman mo kung itinalaga ka ng Panginoon, hindi kung ano ang iyong sarili. Yan. Nabanggit ko na yun kanina. No? Number 1, ito yung sinabi of. Ito yung first of. Tama ba ang doktrina mo? Yan ang unang tanong Tama ba? Ang iyo bang niyayakap na doktrina ay yung doktrinang gusto ng ating Panginoong Kristo, ng ating risen and ascended Lord Jesus Christ, hindi yung earthly ministry ni Christ nung siya nasa lupa pa, dahil ang kanyang ministeryo nun ay para sa Israel, pero yung ministeryo ng ating Panginoon nung siya nasa langit na para sa body of Christ. Detalyado po ang pagliligtas ng Panginoon. Tama ba ang iyong doktrina? O meron po tayong supporting verse. Basahin niyo po ito. First Corinthians 4:16 at saka 1 Corinthians 11:1. Basahin niyo po yan. Ulit-ulitin niyo po. Alahanin mo detalyado ang pagliligtas ng ating Panginoon. Paano natin matutularan si Pablo sa pagsunod sa tamang doktrina? Si Pablo ang ating pattern Alam niyo pa kung sino si Pablo? I-describe ni Pablo yung kanyang sarili dito sa kanyang sulat dito sa 13 books na siya ay chief of the sinner. Siya yung pangunahin sa lahat ng mga kasalanan, ng mga makakasalanan. Siya yung isang pangunahin. Noon siya ay Pariseo, anong ginawa niya? Hinahabol niya yung mga mananampalataya ni Kristo, pinapapatay, pinakukulong, pinahihirapan. Sinasalvage niya. Kumbaga ngayon sa panahon ito, sinasalvage niya. Dinadala yan sa punong maestrado at ipakukulong yan. Yung lahat ng, alam niyo yung grupo na itinatag ng ating Panginoon Kristo, yung ang daan, yung the way. Kaya siya ay Nazareno Ang ibig sabihin, Nazareno siya Siya yung nagtatag noon yung the way na yun. Lahat ng mga mananampalataya doon, yun yung earthly ministry ni Christ Yun yung earthly ministry niya nung siya pinanganak sa lupa hanggang siya lumaki, naging mature siya, nagkameron siya ng ministry. Yun ang kanyang ministeryo dito sa lupa. Iligtas ang Israel, ang mga mamamayan ng Israel. Hindi ito iligtas doon sa politika, doon sa labanan, hindi. Sa labanan ng mga Romano at saka Israel, hindi. Iligtas ang kaluluwa ng mga Israel. Yun po ang kanyang pangunahing agenda nung siya nasa sa lupa. Tapos nung siya umakyat na sa langit, nabuksan na yung mystery. Ito yung mystery, ito yung keep secret since the world began. Nabuksan na ito. Ito yung magkakameron ng body of Christ at yun ang ililigtas na ng Panginoon. Itong body of Christ, ibig sabihin, composite ito ng mga Jewish at saka non-Jewish people. Pwede rin sumama dito yung mga Israel na mako-convert dito sa body of Christ at yung mga ibang nasyon katulad ng mga Pilipino, mga Amerikano, mga Inchik, mga Hapon, iba't ibang mga lahi. Compose ito ng body of Christ. Yan ang ililigtas na ipinagkatiwala itong dispensation ito kay Pablo. At si Pablo naman ay nabago. Noong Pariseo si Pablo, Saulo. Ngayon, kung si Saulo ay lalapit sa mga Grego, sa mga hintil na katulad natin, paniniwalaan ba siya kung ang pangalan niya Saulo? Kasi ang pangalan Saulo ay Israelita Saulo. At noon merong Great Wall of Partition, merong discrimination ang Israel at saka yung mga hintil. Parang sila yung first class citizen na mundo.
itong Israel, tapos tayo mga hintil, tayo yung mga low class. Kaya mayroong discrimination. Yun. Pero ang ginawa ng Panginoon, inalis na yung Great Wall of Partition. Pinagkasundo niya yung mga Hudyo tsaka mga hintil, yung mga maniniwala mga Hudyo. Hindi lahat ng Hudyo naniwala dito. Kahit yung 12 apostoles, hindi naniwala dito. Pero, ligtas ba yung mga 12 apostoles? Oo, liligtas yun. Pero doon sa ibang pamamaraan ng pagliligtas ng Panginoon. Hindi ka naman pwedeng iligtas sa panahon ito kung ikaw ay magiging Israel. Kung magpapakonvert ka na Israel dahil hindi pa napapanahon. Iintay mo muna itong panahon itong matapos bago ka magpa-convert. Yan pa ang isang kaligtasan ninyo kung kayo malilit behind sa rapture. Oo. Yan o. So, tama ba ang inyong doktrina? O, paano natin matutularan si Pablo? Matutularan natin si Pablo doon sa tamang doktrina. Kung ano yung inireveal sa kanya ng Panginoon at inireveal naman sa ating mga tao, yun ang ating susundin para maging katulad natin si Pablo. O, si Pablo ay binago ang pangalan niya doon sa Acts 13:2. Binago ang kanyang pangalan para makalapit sa mga hintil. Sa halip na Saulo, ginawa siyang Paul. Kasi ang Paul, Greek name yan. Pwede yan sa mga hintil. Kaya siya ay tinanggap ng mga hintil. Si Pablo. Ang galing ng Panginoon eh. Ang gagaling ng sistema ng Panginoon. Ang scheme ng Panginoon napakaganda. Perfect ang sistema niya. Ngayon, pangalawa second. Yan. Narito tayo sa second. Importanteng malaman mo kung ano ang position mo sa grace. Ephesians 2:8, 2:8-9, at saka Ephesians 1:7, Romans 4:5. Tapos after the grace, noong meron ka ng pananampalataya, kailangan mong lumakad sa Espiritu. Dito natin hindi naman kinukontra. Yung ibang grace believer, ito yung pagkakaiba natin sa kanila. Kasi sa kanila, faith plus no work. Sa atin, pagkatapos ng faith, of course, 100% talaga na tayo hindi naghirap. Wala tayong ginawang trabaho para makamta natin itong grace na ito. Wala. Libre ito binigay. Pero noong pagkatapos natin itong makamtan, meron tayong dapat gawin. Sabi nga ni Pablo work out your salvation with fear and trembling. Work out. Ibig sabihin, work. Trabahuin mo ang iyong kaligtasan na mayroong pagkatakot at may pangangatal. Ibig sabihin, maging maingat tayo dahil ang ating kaligtasan ibinigay sa atin ng Diyos, ituring natin ito na isang babasaging kristal na kailangang hawakan natin mabuti. Hawak natin ito mabuti. Huwag nating hahayang magalit sa atin ng Panginoon. Hahawakan natin mabuti. Ito yung ating kaligtasan. Hindi katulad sa sinasabi ng iba na faith plus no work. Wala na agad, tapos na. Kaya yung iba, pabanjing-banjing, nagiging complacent, pagka minsan ginagawa pa nilang license to commit sins. Kahit na sila magkasala, ang tingin nila sa kanila sarili, ang tingin nila, ligtas pa rin sila. Pero kung titingnan nyo doon sa Galatians 5, sa chapter 5, hindi makakapagmana ang lahat ng gagawa, yung work ng laman. Yung nasa ng laman, yung lahat ng gagawa ng nasa ng laman, hindi magmamana ng kaharian ng langit, yun na sinabi. Kaya, kailangan i-work out natin ito with fear and trembling. At kung tayo man ay madapa, sino bang ating mediator? Ang Panginoong Jesucristo rin. Alam ng ating Panginoong Jesucristo kung hindi natin sinadya yung kasalanan. Kaya mag-iingat tayo. Lalakad tayo by step na gusto ng Panginoon. Dinumero, sabi ng mga matatanda. Dapat ang kilos nyo doon, dinumero ha, huwag kayo pupunta doon ng hindi dinumero, baka kayo lumabas na kahiyaya. Kaya kailangan dinumero ang kilos natin dito. Kaya nga tayo nananagoy Mayroong verse doon sa Romans chapter 8, mayroon doon verse na tayo tumataghoy. Alam mo ba kung bakit tayo tumataghoy?
Dahil doon sa kasalanan, yun ang nasa laman natin eh. Yun ang gusto lang nasa laman natin. Pero nakikipaglaban tayo. Dalawang ibig sabihin ng pananaghoy ng ating katawan eh. Isang nagkakameron ka ng karamdaman at isang nananaghoy ka dahil nilalabanan mo yung iyong old sinful nature. Merong conflict. Yung iyong bagong pagkatao at saka yung luma mong pagkatao may conflict. Naglalaban yan. Kaya noon, nananaghoy ka. Dinidisiplina mo yung sarili. O. Ano ba ang ating posisyon sa grace? O, pakiusap ni Paul, hindi dapat tayong hindi magkabahabagi sa mga aral na ating natututunan. O, ito yung grace. Hindi tayo pwede magkameron ng division eh. Sa ating pero ang nangyayari po ngayon, nakakameron ng division. Kasi yung isa gusto niya mas magaling siya, yung isa hindi. O yung isa hindi nagpapatawad, o yung isa humihingi na ng tawad pero ayaw magpatawad yung isa. So, nagkakahiwalay sila. Kailangan iisa yung ating pag-iisip. Meron tayong matinong pag-iisip para sa Diyos. Nasa Timothy yan. Meron tayong sound mind, yung matinong pag-iisip. Hanapin nyo yung sound mind sa Timothy. Naroon yan. Hindi ko lang alam kung sa 1st o 2nd Timothy. Tandaan natin, ating lalayuan ang mga katitisuran at nagtuturo ng iba sa ating mga nalalaman. Galatians 1:8-9. Ito yung Galatians 1:8-9. Oh. Yan, inulit na naman dito. Ang mga taong ganoon ay hindi naglilingkod kay Kristo kundi sa kanilang pansarili lamang. Pinagkakaluban din sila ng maganda at kaakit-akit na pananalita. Pinagkalooban sila ng maganda at kaakit-akit na pananalita. Lalo na yung mga magaganda lalaki, mga pastor. Maganda magdala ng damit. Tapos magaling pa magsalita, magaling mag-English. Pinagkalooban sila ng ganoon. Ng ganoong skill, ng ganoong talent. Oh, para makapang-akit din, pero taliwas sa kagustuhan ng Panginoon. Kaya nagkakameron ng division. Sa halip na iisa lang yung body of Christ kung ano-ano na ang nagkameron denomination. Oh, hindi, napakarami ng denomination na nakiklaim na sila Kristiyano. Pero kung tutuusin, iisa lang sa panahon ngayon, yung lamang body of Christ na itinatag ni Pablo. Oh, ayon sa revelasyon ng ating Panginoon sa Kristo. Kasi katawan tayo ni Kristo. Oh, ang mga taong gano'n hindi naglilingkod kay Kristo kundi sa kanilang pansarili lang, pinagkaluban din sila ng maganda, nakakaakit na panalita na dumadaya sa mga puso ng walang muwang. O, Romans 16:17-18. Hindi ako nagsasabi niyan. Hindi po ako nagsasabi nito kundi ang Bible. Kaya meron silang tuligsa kay Paul. Alam niyo ba si Paul? Ang daming denomination. Ngayong panahon ito, yung mga buhay na mga writer ng iba't ibang denomination, yung mga founder na mga kumbaga ilahi ng mga founder ng mga denomination. Kasi matatagal na rin ang denomination eh, patay na yung mga founder niyan eh. Pero yung mga lahi nila, tinutulig sa si Paul. Ang daming mga maaanghang na salita. Alam nyo, may kopya ako niyan eh, pero hindi natin pwedeng paliwanag ngayon. Ang dami kung ano-ano. Si Paul daw kulto, ganyan, kung ano-ano mga sinasabi kay Paul. Si Paul daw sinungaling. Kung sinungaling si Paul at kulto yung kanyang isinulat, hindi na isinama sa Bible na canonize yan. O, ibig sabihin na canonize, inaprubahan yan ng mga banal na tao nung una. Kaya nabuo yung Bible, yung King James Bible. Kaya nabuo na-canonize at isinama yung kay Pablo. Ibig sabihin, meron silang patotoo na totoo yung sinulat ni Pablo na galing sa Panginoon. Tapos sasabihin nila sinungaling si Pablo. Si Pablo daw ay kulto. Nakakaano po yan. Kaya si Pablo may sulat na titingnan ko kung naririto kung makikita ko yung sulat ni Pablo. Yan o. Diyan, tingnan natin ha. O, makikita ko. Yan. Yan, ito. Ito, sabi ni Pablo. Sa 2 Corinthians 11:14, ito ay pahayag ng ating Panginoon kay Pablo na isinulat naman ni Pablo para sa atin. Ang sabi dito ni Pablo, at hindi nakakapagtaka sapagkat maging si Satanas man
ay nagpapanggap na anghel ng liwanag. O, si Satanas daw nagpapanggap na anghel ng liwanag. Ibig sabihin, nagpapanggap siyang mabait, matalino, magaling na isang nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kinukopya niya eh. Marunong siya mag-quote ng verse eh. Tapos yung kasunod na verse, tingnan nyo, yung 2 Corinthians 11:15. Kaya't hindi nakakapagtaka na ang kanyang mga ministro, may mga ministro siya naman ay magpanggap na mga ministro ng katuwiran. O, ang kanilang wakas ay magiging ayon sa kanilang mga gawa. Kaya paparusahan sila ng Diyos. Kawawa po itong mga taong ito. Kaya, kung sino man ang mga nakakarinig ngayong pastor na ito, mga pastor ngayon, i-evaluate niyo po ang inyong sarili. Kung naririto po sa sinasabi ko, hindi po ako magaling, ang Banal na Espiritu po ang magaling. Siya po nagtuturo sa akin ng Banal na Espiritu. Baka sabihin niyo, si pastor natin, naluloko na o tinuturuan daw siya ng Banal na Espiritu. Sapagkat ang salita ng Diyos sa Biblia ay Banal na Espiritu. Salita ng Banal na Espiritu. Siya nga nag-inspire doon sa mga author nito eh. O kina Paul, o. Kaya nakakausap po siya. O, dahil dito sa salita ng Diyos, hindi ako nasisiraan ng bait. Nakakausap, hindi ko pa nga nakikita ang Banal na Espiritu ng Diyos eh. Pero nararamdaman ko na siya namumuhay sa aking puso. Dahil pinamumuhay ko yung kanyang salita. O, nabasa nyo na ha. Tandaan nyo, 2 Corinthians 11:14 hanggang 15. Yan o. Sige. Yan. Meron pa po. Hindi pa po tayo tapos dito sa evaluation. Yan o. Third, meron tayong pangatlo. Sabi sa pangatlo, masusunod mo ba ang commandment ni Kristo? 1 Corinthians 14:37. Ano ba yung commandment ni Kristo? Ang commandment ni Kristo ay yung revelation niya kay Pablo na isinulat ni Pablo. Lahat yan ay commandment ni Kristo. O sige, papatunayan ko sa inyo ha. O, basahin natin. 1 Corinthians 14:37. Ito lamang yung babasahin ko. Yung iba hindi ko nababasahin. 1 Corinthians 14:37. Sabi po dito ay ito. Kung iniisip ng sino man na siya'y propeta o taong espiritual, dapat niyang kilalanin na ang aking isinulat. Sino nagkasalita nito? Si Pablo ha, na ang aking isinulat sa inyo ay utos ng Panginoon. Commandment ito ng Panginoon. Meron akong patunay o. 1 Corinthians 14:37. O, patunay yan na ito'y commandment. Lahat ng sulat ni Pablo ay commandment ng ating Panginoon sa Kristo. Masusunod mo ba ang commandment? So, ito ang ating yayakapin. Itong 13 sulat na ito ni Pablo. Ito ang ating yayakapin at ipamumuhay. Hindi yung kung ano-anong ituturo natin sa ating mga listeners. Kukuha tayo sa Psalm. Alam naman natin ang Psalm ay para sa Israel. Kukuha tayo sa Proverbs. Alam naman natin ang Proverbs para sa Israel. Sa Isaiah o yung Matthew, Mark, Luke, and John. Sasabihin nyo, New Testament, yes, ibinilang yan sa New Testament, pero yan ay para sa Israel, hindi yan para sa body of Christ. So, masusunod ba natin? Yan ang tanong ko. Kailangan yakapin at sundin ang epistle ni Paul. Yan po ang sagot yan. Number 4, dapat ba tayong magpatuloy sa mabubuting gawa? Good works. O, ano sagot yan? Ang biyaya ay binigay ng walang bayad at walang gawa. Ephesians 2:8-9. Pagkatapos ng biyayang na ibinigay sa atin, nagkameron na tayo ng pananampalataya, inihanda tayo ng Diyos, tayo naging workmanship niya doon sa Ephesians 2:10. Ito'y kalimitang hindi tinatakpan na doon nilalagyan agad ng periodo sa 8 at saka sa 9. Yung 10 hindi na binabanggit ng ibang mga pastor. Pero hindi nila alam tayo workmanship ng ating Ama, ng ating Panginoong Diyos, na gumagawa ng mabuti ayon sa pananampalataya na may pag-ibig. O, Galatians 5:6, pananampalataya na may pag-ibig. Basahin nyo, Galatians 5:6, na lumakad ayon sa kanyang espiritu. O, pinapalakad tayo.
ng ating risen and ascended Lord Jesus Christ sa kanyang Espiritu. Pag sinabi tayo lumakad doon, ibig sabihin, layuan natin ang kasalanan, lalakadan natin yung kanyang kagustuhan. Lumakad tayo sa kanyang Espiritu. Ano ba ang kanyang Espiritu? Ang kanyang Espiritu ay mabuti, hindi masama. So tayo gagawa ng mabuti, lalakad tayo sa kanyang Espiritu. O, may verse ba yan? Yes. O, ito Galatians 5:16-25. Yan ngayon wala ng kahatulan ang mga nakay Kristo Jesus. Ang lahat ng nakay Kristo Jesus ay wala ng kahatulan na hindi nagsisilakad ayon sa laman. Hindi tayo lumalakad sa ating kagustuhan ng ating laman, kundi doon sa Espiritu niya. Romans 8:1. Napakaliwanag po ha. Supilin ang nasa ng laman sa paglakad sa kanyang Espiritu. Galatians 5:16-25, inuulit ko na naman. Tapos dito, patayin nyo ang bahagi ng inyong katawan. Mortify. The deeds of your body. Mortify. Romans, ito po. Naku, nawala. Romans 7:24-25, tsaka 8:1, at tsaka 8:13. At saka Colossians 3:5, mortify po, patayin nyo po yung nasa ng inyong laman, yung bahagi ng inyong katawan, yung pagnanasa ng inyong mga mata, ng inyong dila. Ano ba ginagawa ng dila? Nagsisinungaling, nagsasalita ng masama, nagka-curse. Pipigilan nyo yun. At saka yung inyong mga mata, yung mga porno, huwag kayong manonood niyan. Alisin nyo yan, disiplinahan nyo yung sarili. Yung iba tuwa pa, yung ibang mga Kristiyano, ay hindi bali, adult naman ako hindi bali, pastor naman ako, alam ko naman kung paano ko ilalagay sa sarili ko. Nanonood pa rin sila ng ganyan, pero hindi nila alam na yun ay masama. Masama po yun. Yan, narito na po tayo sa ating conclusion. Ano po? Yan, conclusion na po tayo. Yan, conclusion natin ha. Yan. Ito, ang pagiging predestinate ay nakukuha sa tamang pagkakaunawa sa salita ng Diyos sa pamamagitan ng tamang doktrina na umuunawa sa wastong paggamit nito. Meron po itong verse, 2 Timothy 2:15. Ano po? Doktrinang magpapabago sa iyong buhay. Meron po itong supporting verse, Ephesians 4:24. Ito po, yan Ephesians 4:24 at saka 2 Corinthians 5:17, Galatians 6:15, sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos at ng Espiritu. 1 Corinthians 2:4, mula sa pananampalataya mo sa ginagawa ng ating Panginoong Kristo sa krus. 1 Corinthians 1:8. Supportado po yan ang mga verse. Kaya hindi po tayo gumagawa ng kwento-kwento lamang o haka-haka, kundi po galing mismo yan sa salita ng Diyos. Ano po? Yan, meron pa po yan. Hindi pa po tapos ang ating conclusion. Yan. The sign. Ang palatandaan na kayo predestinated kapag kayo'y nakaramdam na meron kayong inner man. Yan, nararamdaman nyo sa sarili nyo, meron kayong inner man. 2 Corinthians 5:17, Colossians 3:9-10, na pinapalakas ng banal na Espiritu ayon sa kayamanan at kalwalhatian ng Diyos. Ephesians 3:16. Paano ninyo maunawaan ito? Kapag masusumpangan ninyo na yumayakap kayo at naipamumuhay ninyo ang Ebanghelyo ni Kristo. Romans 1:16, Galatians 1:17 hanggang 19. Kasi nakalagay dito 9 Galatians 17:9. Siguro 19 po ito. Ano po? Baka nagkamali lang po ako. Inyo pong basahin yung Galatians 1:17-19. Ano po? Nagkamali, baka hindi ko nalagyan ito ng 1. Tapos, na pinagkakatiwala kay Apostol Pablo, Romans 2:16. Ito po yung ebanghelyo na pinagkakatiwala kay Apostol Pablo. Makikita po natin sa Romans 2:16, Ephesians 3:7, Romans 12:3.
na nagmula sa pangangaral ng krus, 1 Corinthians 15:1-4. Yun po ang susi eh. Yun po ang susi ng ating faith, yung 1 Corinthians 15:1-4. Hanggang sa kabuuan ng Ephesians ni Pablo, simula Romans hanggang Philemon. 13 libro po yan. Yan po lagi ang ating yayakapin. Yan ang ating magiging panuntunan, yan ang ating ipamumuhay para tayo po maging predestinated. Ano po? Sige po, tuloy pa tayo. Yan, meron pa po yan. Malapit na po tayo matapos. At mararamdaman din ninyo na binabago kayo ng Diyos. Mararamdaman ninyo binabago kayo ng Diyos. Kahit hindi nyo sundin yung sampung utos ng Diyos, yung iba. Kasi yung laws na ibinigay kay Moses is 613. Kasama na doon yung 10 commandments na nakakita natin dyan sa simbahan ng mga katedral ng Katoliko. Nakalimitan kahit saan simbahan, meron yan, yung 10 commandments. Na mali pa nga dyan ang ginawa ng Katoliko kasi hinati nila yung pangsyam at yung pangatlo inalis nila yung wag mo luluhuran yung mga anumang imahe. Kasi ang sorry po sa Katoliko kasi lumuluhod sila sa mga imahe. Ayaw yun ng Diyos. Tapos hinati yung pangsyam, yung do not covet, yung thy neighbor's wife at do not covet your neighbor's good. Hinati nila. Ginawang 9 at saka 10. So yun po, ano po. Yan. Na hindi sa inyong sariling pagsisikap kundi sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya ninyo kay Kristo. Kaya kayo nabago dahil doon sa pananampalataya ninyo kay Kristo. Mahal nyo si Kristo Kaya lahat ng gusto ni Kristo, sabi ni Kristo, lumakad ka sa aking espiritu, lalakad ka sa kanyang espiritu, magiging mabuti kang tao. Pananampalataya kay Kristo, meron po itong verse, Galatians 3:26, sa pamamagitan ng paglakad sa kanyang espiritu, Romans 8:1, Galatians 5:16, hindi sa isang pagsunod sa batas pero yung essence ng batas mapupulpil mo ninyo yung essence ng batas, yung kabutihan ng batas sa pamamagitan ng Romans 8:4 doon sa pananampalataya mo kay Kristo. Kaya mo napupulpil yung kabutihan ng batas kasi batas ito hindi ibig sabihin sumusunod ka sa batas. Napupulpil mo, nagagawa mo yung kabutihan ng batas. Kasi ang batas may kabutihan Alam niyo ang batas mabuti yan kaya lang naman yan nagiging masama dahil sa kasalanan. Nahahatulan ka. At habang nasa batas ka, hahatulan ka din ayon sa batas. Pero yung kabutihan ng batas nagagawa mo dahil doon sa pananampalataya mo kay Kristo. Iba yung pagsunod mo sa letrang batas at kaysa doon sa kabutihan ng batas. Iba po yun, magkaiba po yun. Pero ang pinanggalingang root word ay batas, law. Kaya yung iba nami-misinterpret dito, si pastor sumusunod na pala sa batas. Hindi. Napupulpil natin yung kabutihan ng batas. Hindi doon sa literal sinasabi ng batas. Hindi yun ang sinusunod natin, kundi yung essence ng batas, yung kabutihan ng batas ang nasusunod natin. Ano po? Yan sige. Pamumuhian at lalayuan mo ang mga desire ng iyong laman, yung nasa ng iyong laman. Yun yung nagiging kasalanan sa pamamagitan ng pag-ibig at pananampalataya mo kay Kristo at pagkakalooban ka ng kapasidad. Ito yung pinakamaganda rito. Magkakameron ka ng ability, magkakameron ka ng kapasidad na ipuputok mo yung nasa ng iyong laman, yung old sinful nature, tapos bubuksan mo yung bagong nilalang na nasa sa buhay mo. Kaya ka nagiging mabuti at imumortify mo ang sangkap ng iyong mortal na katawan. Ito yung Romans 8:13 at saka Colossians 3:5. Ano po? Yan, meron pa. Ito na yung huli sa ating sa ating conclusion. At dapat mong maintindihan ito ito yung dapat nyo maintindihan. Ang 1 Corinthians 15:1-4 ay susi lamang ng iyong kaligtasan sa pamamagitan ng iyong pananampalataya. At lumalago ito sa pamamagitan ng iyong pagbabasa at pakikinig para maunawaan ito. Romans 10:17. Meron tayong verse niyan, Romans 10:17. Kaya lumalago yung ating faith because of hearing and hearing and hearing the word of God. Ano? Yan. Yan. Tapos,
At kapag lubos mo nang naunawaan ang salita ng Diyos sa tamang doktrina at pagsunod sa pamamagitan ng rightly dividing sa tamang ito yung ibig sabihin ng rightly dividing ha, kasi sasabihin na naman ng iba ito, oh, bago na naman denomination yan, rightly dividing. Hindi po ito bagong denomination. Ang rightly dividing po, kung atin tatagalugin, ay sa tamang pag-aayos at paggamit ng salita ng Diyos. 2 Timothy 2:15. Ito yung magpapaunawa sa iyo na ikaw ay may eternal security, na kalaulan sa bandang huli ay mapapagtanto mo na ikaw pala ay predestinated. Ikaw pala ay itinalaga ng Diyos. Hindi sa iyong haka o inakala. Ito yung sinasabi ko kanina, na sinasabi mo, yung halimbawa nito, ay happy birthday po ina sa heaven. Hindi po. Yung aking ina nga namatay eh. Pero pag dumadating yung kanyang birthday, nirerespeto ko yung aking mga pamangkin, nirerespeto ko lahat ng tao na bumabati ng birthday sa aking ina, nasasabihin, happy birthday po nanay sa heaven. Nirerespeto ko po, pero yun po ay hindi po tanggap ng Panginoon. Yung mga salita gano'n, yung mga pagbating gano'n. Hindi po natin dapat pangunahan ang Diyos. Masisigurado lamang natin na yung tao ngayon ay nasa heaven kung niyayakap niya yung inireveal na salita ng ating risen and ascended Lord Jesus Christ kay Apostol Pablo. Yung lahat ng katuruan ni Pablo, pag niyakap niya na ipabuhay niya, doon na pala natin masasabi na siya ay nasa heaven. Siya ay predestinated. So, hanggang dito na lang po, at maraming salamat. Medyo humaba po tayo, nakaabot po tayo ng 1 oras at kalahati, pero pag ganun na nangyari, ay magpasalamat po tayo sa Diyos dahil ito'y salita ng Diyos at hindi po natin dapat ikublihan po. Maraming pong salamat sa inyo. Tayo po'y mananalangin. O Amang Diyos, maraming pong salamat sa mensaheng pinagkaloob niyo po sa akin sa umagang ito. Napakabuti mo Diyos dahil pinapaunawa mo sa amin na kami pala'y iyong itinalaga. Kami pala'y predestinated mo kung mamahalin namin at susundin ka o Panginoong Isus at sasampalatayanan ka namin doon sa tamang doktrina. Nawa po Panginoon, itinataas ko po sa inyo lahat na makakapanood ng video na ito ay maging predestinated po sila. Maunawaan nila kung anong kahalagaan ng predestinated sa kanilang buhay. Maraming pong salamat. I-bless niyo po lahat ng makakapanood ng video na ito at nawa po ipagkalooban niyo po sila ng katalinuhan, kaligtasan, kalakasan at proteksyon at pagkaloob niyo po ang kanilang mga pangangailangan. At kung sino man po may karamdaman na makakapanood ng video ito, Lord, hindi po ako ang healer, kundi ikaw, pinapakiusap ko sa inyo na pagalingin niyo po sila. Salamat po. Ito po ang nanalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat ay magsabi ng Amen. Amen.